Umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Salamat po sa pagpapaunlak. Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, Nimpa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, una po, Senator Gatchalian, hingan po namin kayo ng pahayag tungkol po dito sa sa installment na videos ni dating Congressman Zaldico kung saan ay may sinabi po siya na nagpasingit daw ang presidente ng 100 billion pesos sa 2025 national budget at kay presidente daw po yung 25 billion. Ano po ang inyong take dito? Anong inyong obserbasyon, assessment? Well, ito yung personal na obserbasyon ko at pag-aanalisa dito sa mga sinabi niya. Mayroong mga bagay na para sa akin hindi nagtutugma eh. Dahil kung ito ay project ng ating Pangulo, dapat sa NEP pa lang niya, linagay niya na itong mga projects na ito. Dahil ang NEP ay ang President's budget eh. So, ibig sabihin, kung meron siyang gustong mga proyekto, doon niya na ilalagay, hindi sa dulo. Ang BICAM, dulo na ito. Pinaka-last phase na ito ng budget process. So, kung meron ka namang control sa budget, bakit mo sa dulo ilalagay na wala kang control? Dahil legislative ang may control ng budget process. Ilalagay mo ito sa NEP. So, yun ang unang hindi nagtutugma. Pangalawa, tinignan ko yung list of projects. May nakita ko doon 3 project o ilan mga project na sa Valenzuela. At pinaimbestiga ko itong mga project na ito. Itong mga project na ito ay mga secondary roads. Na mga, hindi ito highway, hindi ito national roads, mga secondary roads. So, nasa isip ko, bakit maglalagay ang Pangulo natin sa mga secondary roads? At tinanong ko yung LGU kung alam nila itong project. Hindi rin nila alam. So, ibig sabihin, itong mga project na ito, hindi nakipag-coordinate sa local government units. So, nakakapagtaga na mag-insert ang Pangulo ng project pero mga secondary roads, hindi mga malalaking project. Sana kung in-insert nila mga airports or national roads. Pangatlo, nakita ko rin na may mga projects doon sa sinasabi ni Zaldico na nabito ng Pangulo. So, kung Pangulo ang nag-insert niya, bakit niya i-veto yung sarili niyang in-insert? Diba? So parang hindi nagtutugma yung mga sinasabi ni Zaldico. Yun nga din po yung itatanong ko sana, nasagot na ninyo. Kasi naalala ko, merong mga, dahil sabi ni Presidente nung pagpasok ng January, o nung pinirmahan niya yung budget, mangled beyond recognition, hindi niya makilala. Kaya meron siyang mga binito, hindi ho ba? Correct. Oo. Doon sa mga sinabi ni Zaldico, ilan doon ang nag-veto rin ng ating Pangulo? So kung sinasabi niya na Pangulo ang nag-insert, bakit Pangulo rin nag-veto? Nakakapagtaka naman nun. So hindi po umaakma doon po sa katotohanan at sa mga pangyayari yung mga sinabi o yung mga allegation ni Congressman Ko. Hindi nagtutugma eh. Hindi siya nagtutugma sa common sense at pangalawa sa logic kung totoo nga yung kanyang sinasabi. Dahil nga itong 3 nabanggit, lalo na yung sa Valenzuela, nagtataka kami dito sa Valenzuela, bakit mga maliliit na project, hindi yung malalaki ang in-insert. So, nakakapagtaka. So ano po ang saysay? Ano ang halaga? Kung meron man pong halaga itong pagpapalabas po ng mga video, pagpapadala ng video ni dating Congressman Ko? Ang pinakamainam, pumunta siya dito, humarap siya sa kinauukulan, whether DOJ, whether Senado, manumpa siya doon, at ipakita niya yung kanyang sinseridad. Ngayon kasi nasa abroad siya, hindi natin alam kung nasaan. Napakadaling magsabi ng ganito, tapos parang bula, mawawala ka. Diba? Hindi ka na mahahanap ulit, lalabas ka na lang after 1 month or 2 months. So napakadaling magsalita tapos mawawala ka na lang eh. Kung kukumpara natin to sa mga ibang naging state witness, kagaya ni Bernardo na unang-una humingi siya ng paumanhin sa publiko, 'di ba? May remorse. Pangalawa, ibinalik niya yung perang ninakaw niya. Pangatlo, nandito siya, humarap siya. So, katulad rin ng mga ibang nag-a-apply ng state witness, nandito rin sa Pilipinas. So, malaki yung kaibahan. Sa kanyang part 2 ng video po ni dating Congressman Zaldico, ang binanggit po niya, nanawagan siya sa inyo po, sa Senado, na imbestigahan yung umano'y 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Kayo ba willing pong nasilipin to, busisiin po ito?
Actually, hindi kasi ako privy doon sa budget last time. No? So, hindi ko talaga alam kung ano yung naging takbo. Pero ganun pa man, tinitignan ko rin. No? Kumukuha ko ng documents, iniimbestigahan ko rin. Pero in terms of detail, physically, wala kasi ako doon. Pero pwede bang makita yun sa purso ko lang yung kay Isa. Pwede ho bang makita yun, Senator, kung nagkaroon nga ho ba na biglang nag-appear sa BICAM version ng budget for 2025 na 100B? I have to investigate. Mahirap magkomento ahead of time, no? Dahil hindi ko pa talagang naupuan at tignan yung mga detalye. I have to investigate kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi yun din sana tatanungin ko, Senator Gatchalian, doon ba sa sinasabing 100 billion pesos na insertions, kasama din ba doon yung part ng mga na-veto ng presidente? Meron. Alam ko, doon sa list na pinost niya, tinignan namin, may mga ilan doon ang nabito. No? Mga malalaking proyekto nga ang nakita kong nabito. So, nakakapagtaka nagpa-insert ka, pero vivito mo rin pala. Diba? So, parang hindi logical eh. So, sa palagay niyo talagang kay dating Congressman Zaldico yung burden para patunayan po itong mga allegations niya laban kay Presidente Marcos tapos kay former Speaker Martin Romualdez? Oo, importante yung sinseridad eh. Hindi lang yung sumasabay siya dito sa emosyon ng taong bayan. Kasi pati yung timing ng pag-release, nakakapagtaka, diba? Alam naman natin na mayroong rally today and rally next end of the month. So nakakapagtaka na linabas niyon. So importante yung sinseridad. Katulad nga ng mga ibang lumalabas na nagbibigay ng kanilang testimonya, rally man o walang rally, talagang nagsasalita sila. No? At pumupunta sila doon sa Senado. Nanumpa sila na magsasabi ng totoo. So, malaki ang kaibahan ng ginagawa ni Zaldico sa pagitan ng ibang mga nagsasabi ng kanilang nalalaman. Opo. Senator Gatchalian, may napansin din ho ba kayo na doon sa inilabas na listahan ni dating Congressman Zaldico, wala po yung mga proyekto ng DPWH district offices sa Bulacan at Oriental Mindoro at sa Bicol, nandun ho yung mga project ng SunWest na nakaugnay po, inuugnay kay dating Congressman? Nung tinitignan ko yung project, para siyang para siyang walang trend eh. No? For example nga, sa Valenzuela, meron doon ilan mga projects. Hindi naman siya national road, hindi naman siya barangay hall, hindi naman siya eskwelahan. Sana kung mga ganyan, mahalaga yon. No? So parang, nung tinignan namin, tinanong ko yung LGU, sabi nila hindi nila request itong project na ito. So parang hindi ko alam sa ibang lugar, pero parang lumalabas, parang random project siya na sa isang listahan lang. Kaya sa dami ng project, about 20 plus thousand, kailangan talaga isa-isahin yung nasa GAA. No? So ito hindi ko, parang wala siyang nakikita ko walang direksyon yung mga project. Ito lang po, ito nakita ko dun sa report ng Inquirer. Ang sinasabi dito, wala doon sa nilabas na listahan ni Zaldico, yung mga project ng SunWest na co-founded niya at ng kapatid niya, yung pating High Tone Construction sa kapatid niya ito, wala doon sa inilabas niyang listahan. So, yun din, pwedeng tanungin din. Well, kahit na wala siya doon sa listahan na yan, malaki naman na yung nakuha nila in the past, no? 2023, 2020. Opo, I mean, sir, malaki na yung nakuha nila eh. I mean, sir, pinapoint out lang na nagdaba siya ng listahan pero hindi mo isinama yung nakuha ang project na pwedeng inimikal dun sa kanilang interest. So, Senator... Meron din dun sa listahan niya kasi parang meron pang kulang-kulang, diba, sa dulo. Parang hindi pa nakasulat. So, yung kailangan tignan rin. Pinapa-validate ko nga sa mga staff kung yung mga projects na yun ay na-execute na ba o hindi. And then yung mga maleta, di ba isa dun sa sa mga video po kahapon sa second part. Pictures ng mga maleta na di umano yun na-deliver. Pareho daw dun sa testimony ni Gutesa na pagde-deliver ng pera. Ano po ang inyong tingin dito, Senator? Well, mahirap rin magtiwala dun dahil mga pictures yan. Hindi natin alam kung ano talaga yung laman sa loob. Walang magko-conform or corroborate. Kung titignan kung kumpara natin to yung limpak na pera na nasa lamesa doon sa Bulacan, remember may
may pera doon na itinuro ni Bryce Hernandez. Na-corroborate yun ni Alcantara, na-corroborate rin yun ni JP Mendoza. So lahat sila nagsasabi, totoo yun eh. So may mga corroborating stories. Ito, mahirap maniwala ngayon kasi pictures lang yun eh. Hindi rin natin alam kung anong laman sa loob. Pero yun nga po, no, Senator Gatchalian, kasi yun nga, inaasahan natin, meron pang part 3 itong mga pasabog, ika nga ni former Congressman Zaldico. May ilang po mga nananawagan na ang ICI kasi, alam naman natin, formed siya or binuo siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ibang mga nagsasabi na, teka, dapat mas okay na magkaroon ng bago o kaya mas independent na magsisiyasat doon sa mga pinasabog or isiniwalat ni dating congressman ko. Kayo po, ano pong pananaw nyo dito? Well, malapit na. Yan talaga naman yung direction ng Senado, magkaroon ng independent na investigating commission na mas powerful. Malapit na ma-approve yung Independent People's Commission na bibigyan ng power to contempt, power to even arrest, power to even freeze. Kausap ko si Senator Pangilinan, yung primary author natin, sabi niya pwede mag-freeze ng bank accounts. So very powerful siya dahil nga kung may nahuli na, yung proseso na mag-freeze medyo matagal din eh. So ito pwede na mag-freeze na para hindi na makatakbo yung mga suspects. Pero sa ngayon, habang hindi pa binubuo yung independent commission na yan, Senator Gatchalian, kayo po ba sa Senado, particular nga po sa Senate Blue Ribbon Committee, ipupursue nyo pa rin po ito, particular yung mga bagong sinabi po ni dating congressman ko? In terms of sa Blue Ribbon, pag-uusapan pa yan ng mga senador kung ano ang magiging susunod na hakbang. So hindi pa namin na pag-uusapan. Pero alam ko ang direction nung huli is i-endorse na ito sa ICI sa mga susunod na panahon dahil sila ang investigating fact-finding body. So alam ko pag nakalap na ng maraming impormasyon at mga ebidensya, ito turn over na rin sa kanila. Isa na lang po ako dun sa concerning Congressman o former Congressman Zaldico. Kasi may binanggit ho si Senator Lacson noong una na binalak na imbitahin via Zoom pero nagbagong isip kasi nga baka uncontrollable na pagka kung ano man ang sabihin niya, hindi nyo naman ako-contempt, hindi nyo... Kagaya ngayon, uncontrollable na kung ano yung sinasabi niya. But hindi naman natin siya makontempt. Wala tayong jurisdiction over him eh. So ano po ang bala kaya sa kanya ng Blue Ribbon Committee? Kasi pinadalan siya ng imbitasyon, obviously hindi po siya dumating. Di ba ho sa rules po ninyo, pag hindi dumating, sabpina, pag hindi dumating, ipinapa-aresto. So ano po ang balak ngayon ng committee, sir? Nag-motion ako na mag-issue ng conditional subpoena. Conditional meaning kung matutuloy yung hearing, ay mag-issue ng subpoena para ang susunod na hakbang na yan ay contempt. No, so nag-motion tayo, inaccept naman ng chairman na magkaroon ng conditional subpoena. So magiging depende ito sa usapan ng mga senador kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero kung napag-usapan ay magkakaroon pa ng susunod na hearing, then mag-i-issue na ng subpoena. Ayun opo. And then so dito po sa investigasyon naman ng Blue Ribbon Committee, humarap po sa inyo si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Marami po siyang idinawit, incumbent senators, former senators at mga ilang mga cabinet members na nanunungkulan. Ano po ang inyong assessment naman dito? Siya ho ba ay kapanipaniwala? Well, yun na nga, kinukumpara ko siya kanina kay Zaldico. At the very minimum, si Mr. Bernardo ay unang-una nandito sa Pilipinas, hindi siya tumakbo. Pangalawa, kita ko doon sa kanyang statement, meron siyang remorse o humihingi siya ng patawad sa taong bayan. At ibinalik niya yung kanyang mga ninakaw. At, nagbalik po ba, sir? Sa alam ko yan, diba, remember doon sa para maging state witness ka, kailangan merong restitution. Diba? Parte yan eh. Yan yung matagal na usapan. Remember, yan yung pinagdebatihan. Yan yung matagal na pinagdebatihan. Halos ang oras yun. So, parte ng MOA, yung Memorandum of Agreement na kanilang pipirmahan, ay andun yung restitution. Ibig sabihin, ibabalik. At least pledge na ibabalik. At least pledge na ibabalik. So, merong ganun na ibabalik. No? At pangatlo ay pumirma siya at state witness siya. No? Nandito siya. So, in other words,
malaking posibilidad. Di ko naman sinasabi completely na accurate yung sinasabi niya. At least malaking posibilidad yung mga sinasabi niya. So kung ganun po, paano ho ang dapat na gawin o ano ho ang kalulugaran ng mga kasamahan ho ninyo sa Senado na in-implicate niya? Ito ay dapat maimbestigahan, no? Dahil nga marami rin kasi dito ay dumaan sa, for example, sa ibang mga personalities, hindi naman direkta no? Merong dumaan sa ganitong tao o kinuha ng ganitong tao o sinabi ng ganitong tao. So, kailangan maimbestigahan itong mga intermediaries, yung mga nasa gitna, no? Dahil hindi naman direkta, baka nagamit lang yung pangalan o nagne-name dropping lang. May mga ganyan na circumstances rin naging biktima rin ako ng mga name dropping Yeah. So ilang beses rin na mayroon kaming nahuling mga tao nagne-name dropping, nag-o-offer ng mga projects, nag-o-offer ng commission. So dapat mas malalim na investigasyon. Kasi nga po, doon sa testimonya ni Bernardo, para po doon sa nakikinig, nanonood din sa atin sa Facebook, Senator, ang binanggit ni Bernardo, nakausap niyang direkta, ay si na Senator Jingo Estrada at dating Senator Bong Revilla. Yung kay Senator Bong Revilla, di ba ho, ang salaysay niya, present pa daw si Revilla noong dinideliver yung kahon-kahon ng pera. Pero sa iba, like kina Senator Escudero, Senator Mark Villar, dating Senators Grace Poe, Nancy Binay, ang mga binanggit po niya ay meron siyang kausap na tao. Correct. Opo, hindi direkta yung mga binanggit ko. Correct. Even kay Diskaya, 'di ba? Sinabi niya marami may mga kausap sila, hindi naman nila direkta. So kailangan maimbestigahan dahil nangyayari rin talaga yung name dropping Nangyayari rin talaga yung misrepresentation. Like I said, may dalawa na kami napahuli in the past na nagaganyan Opo. Yun nga po pala kay Orly Guteza, ano pong plano ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi pa natin pag-uusapan yan. To be honest, Isa, I think yan isang bagay rin na dapat pag-usapan dahil na-mention ulit yung kanyang pangalan. Pero sa alam ko, hindi siya mahanap nawawala siya. No? So, at this point, ang whereabouts niya hindi alam Apo. Yun nga po, dahil nga po sa mga video statement ni former Congressman Zaldico, naungkat ulit yung issue ng insertions. Kumbaga, pumukaw na naman ang atensyon ng ating mga kababayan yung word na insertions. Sa ating pong tinatalakay na 2026 National Budget, Senator Gatchalian, kayo po bilang chairperson po ng Senate Finance Committee, papaano nyo po maa-assure yung ating mga kababayan na walang ganyan, walang insertions na mangyayari? Ito sinabi ko na nung una pa lang, remember nung nag-press con tayo, yung pinakaunang press con sa Senate Media Lounge, yung unang-unang pinakita ko yung aking plano. Ang unang-unang sinabi ko rin doon, o isa sa pinakauna, na hindi na pwedeng gawin yung mga projects na parang bula na papasok sa BICAM. So ibig sabihin wala nang bagong projects na papasok sa BICAM. Kung totoo man itong sinasabi ni Zaldico na sa BICAM pinasok itong bagong project, hindi na natin papayagan yan. At kung hindi kami magkaka-agree ng House, baka ma-re-enact yung budget. Pero hindi tayo papayag sa mga ganyan na. Pag-uusapan lang natin yung disagreeing provisions. Yan din ang stance ng mga senador, pagkausap ko sila, at kaya mahigpit namin papatupad yan. And then ito po, Senator, habang tinatakil po ninyo yung panukalang pambansang budget, ito isa kasi nung ini-sponsor ni Senator Gatchalian kasi siya ang chairman ng Finance Committee, so siya nag-sponsor sa plenary ng budget at siya nagdedepensa nito. Nandun po hindi ho ba yung mga economic managers at natanong ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba yung economic projections dahil dito sa nangyayaring politika. Yung isa, bangayan ng presidente at vice-presidente, yung pangalawa, yung pagsabog nitong issue ng katiwalian sa flood control projects. And then, syempre, ang kasunod po nito yung mahigpit yung spending ng gobyerno kasi nag-iingat na ba? Correct. Opo, baka makorap na. So, paano po yung inyong assessment? Anong magiging lagay ng ating ekonomiya ngayon? Dahil after nitong kay Gutesa na revelation, kahit sinasabing walang probative value, may nabasa ako, Senator, hindi ko ito masyado naintindihan sa mga stocks pero may nabasa ako na bumaba yung stocks. So, ibig sabihin, humina yung kalakalan sa stock market. Ako, dati ako nagtrabaho sa stock market. Ang stock market kasi very sensitive yan sa, dalawang sensitive yan sa emosyon at sa chismis. Kaya medyo
pag tinitignan natin yung stock market, lalo na sa Pilipinas, short-term ang outlook ng stock market natin sa Pilipinas dahil responsive yan kung ano naririnig nila ngayon. Pero ito yung personal outlook ko at hindi ko ito isusugarcoat. Talagang may impact itong nangyayari sa ating bansa pagdating sa ekonomiya. Tatlong bagay ang nakikita ko dyan. Una-una, yung public sentiment. No? Kung makikita natin, malaking bahagi ng ating ekonomiya, almost 60 to 70%, yung tinatawag nating household consumption, di ba? So, mahilig tayo mag-shopping, mahilig tayo dahil yung sentimento hindi maganda, nakaka-apekto rin yan sa pagbibili. Like, bigyan kita ng halimbawa, sa Valenzuela dito, nag-cancel na sila ng Christmas party. So obviously, hindi na sila gagastos na hindi na sila gagastos para sa Christmas party, hindi na sila bibili ng mga gifts, hindi na sila bibili ng mga exchange gift. So may ganyan na impact rin. So bawas economic activity po ito. Bawas economic. I'm sure maraming mga ganyan, ano. Pero yan naman rin ay I have to qualify that, no, kasi nasabay rin itong nangyari sa mga trahedya, no, sa earthquake, sa bagyo. So nagkasabay rin, no. So in other words, kumbaga nagkasabay itong public sentiment, nagkasabay rin ito doon sa mga trahedya. That's number one. Number two, nakita natin doon sa debate na ang construction bumagal by 4%, no. First time yan in many years in our country. Dahil nga ang DPWH ngayon mas ano na sila ngayon mas ano na sila maingat at talagang binubusisi nila yung mga kontrata, bumagal yung kanilang execution ng projects. At pangatlo, yung mga investors, dahil nga may naririnig silang mga ganitong corruption, may rally, may mga ganitong uncertainty, ayaw nila ng uncertainty. So, marami dyan, hindi mo na gumagastos o nag-aantay muna bago maayos yung lahat. Opo. Senator, isa na lang po, Senator Gatchalian. Ano po ang challenge bilang si Presidente? Siyempre, bukod doon sa inaakusahan, siya pa rin ang leader ng ating bansa Siya ang kinakailangan humarap dito sa mga problemang ito Pero kayo, sir, ano yung challenge dito kay Presidente? Para sa akin, dapat talaga babalik tayo sa basic, no? Mabilis na pag-iimbestiga, mabilis na may managot dito sa nangyayari, at mabilis na may makulong. Well, definitely may corruption na nangyari. At hindi naman natin pwedeng hayaan lang yan. Ang taong bayan gustong panagutin yung mga taong nagkasala, at yung mga nagkasala dapat ikulong. So yan yung pinaka-basic para mabalik yung kumpiyansa ng taong bayan sa pamumuno, sa governance, at of course sa ekonomiya natin. With that, maraming salamat po sa inyo, Senator. Salamat Thank po. you, Ingat po palagi. Thank you. Thank you po. Si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman po ng Senate Finance Committee. Itong mga susunod... Hilingan, walang pinoprotektahan.